Mga Lods, magandang araw sa inyo. So today is a rest day. So relax lang kayo dyan mga Lods. At ang gagawin ko ngayon is, may listahan ako dito. Re-reviewin ko yung mga lugar na pinuntahan namin ng nanay ko during the time na nandito sila. Medyo magpapakita ko ng mga konting videos na nandun kami. Pero the reason why re-reviewin natin to, malay nyo gusto nyo pumunta dito sa mga napuntahan namin. At least kayo paano meron kayong idea. Honest review to, honest review lang, okay? So kung may nasabi akong maganda, kumbaga parang good job and pagpatuloy natin. Kung meron man ako nasabing medyo parang hindi kagandahan, siguro i-take nyo na lang na as constructive criticism. Okay? The mere fact na nagplano ako at naisip kong dalin yung nanay ko sa mga lugar na to, ibig sabihin, nagtitiwala ako sa inyo and kumbaga parang feeling ko subok ko na kayo. Kumbaga feeling ko, kayo ang pinaka parang magandang representation ng gusto kong ipakita sa nanay ko. Okay? So, kung na-frustrate man ako sa ilan sa mga to, siguro, kumbaga constructive criticism nga, siguro gawan ng paraan kung ano man yun. So, unang-una mga Lods, nung pumunta ang nanay ko dito, ang una kong naisip is dalhin sila sa Filipino restaurant. At feeling ko, si Manam ang pinaka-best na pagdalhan ko sa kanila. Sorry sa mga ibang restaurant, pero Manam talaga every time and hindi kami nagpa-fail dun. So, first night pala, first dinner, dinala ko sila sa Manam. Nagustuhan ng nanay ko. Especially yung specialty nila na sinigang sa watermelon. Napakasarap nun. So, nagustuhan nila. So, yung mga ibang mga putahe doon, nagustuhan din nila. Yung adobo, very basic naman. Pero yung kare-kare, isa yung sa paborito kong pagkain, pinatingin ko sa kanila. Natuwa sila. Lalo na yung nakita nila yung parang intervention nun sa may, interaction nun sa may bagoong. So, natuwa sila. Lalo, magulay yung doon. Yung kare-kare doon sa Manam. Okay? So, very good, Manam. Sobrang salamat. Hindi ako napahiya. Oo nga pala. Nagtanong ako sa isang waiter, meron po ba kayong parang complimentary na, na parang pa-welcome sa mga bisita ko from Korea? So, sabi ko, sir, wala po Pero try ko pong tanong sa, sa may manager. Maya-maya may dumating na bibingka, binigay doon sa nanay ko. Nako, sarap. Grabe. So, sobrang sarap, Manam. Hindi tayo nag-fail na ipakita sa kanila yung standard na pagkain ng Pilipino. So, gabi yun. Kinabukasan, kinaumagaan, ang naisip ko, kakain kami sa may sa may gasoline station na, sa may NLEX na. Kasi pupunta kami ng Zambales Ang gusto ko ipakain sa kanila is Filipino breakfast. Top silog, long silog, ganito, ganyan. Kayo, ano naiisip nyo? Na kumbaga yung kainan na ganun, na maayos, na commercialized na alam yung consistent ng lasa. Tapaking. Okay? So, sa tapaking ko sila dinala para ma-experience sila yung Filipino breakfast. So, yun lang mga Lods. Ito, isa to sa mga na parang medyo negative ang masasabi ko. Yung brand siguro na yun na may problema. Kasi lahat ng nakainan kong tapaking, okay naman Kaya nga napili ko Kumakain ako sa may Jupiter, kumakain ako sa may Shaw Boulevard, mga tapaking na yan. Nagustuhan ko yan Okay? So, yung tapa mismo, parang medyo malungkot doon sa may NLEX na yun. Shell yata yun Pagpasok mo sa may bandang kanan, yun yung unang-unang mo makikita Sa may kantuhan yun Yun. So, tapaking, baka magawa nyo ng paraan yan doon sa may, sa may gasoline station. Medyo parang malungkot yung tapa ron. Yung danggit, di ka naman magkakamali doon, timplado na yun Kumbaga, ipiprito nyo na lang yan, yung longganisa, tocino, mga timplado na yan, di ba? Okay? So, yung tapa, siyempre kayo magtitimpla niyan, medyo parang hindi okay talaga doon sa may tapaking na yun. Ewan ko kung bakit. So, pakicheck lang po yun, Salamat mga tapaking, So, dumedyo kami ng Zambales, so napunta kami sa restaurant ni Ma'am Bonita. So, Bonitas. Actually, doon sa may Waze, makikita niyo yan, LC restaurant pa yata. Kasi, kabibili lang niya this January yung pwesto na yon dahil yung kaibigan niya na may-ari nun is parang nagkaroon ng health problem. So, doon sa Bonitas na yan, yung nanay ko kasi, tsaka yung mga pinsan ko, okay? Yung pinsan ko tsaka yung tita ko, marami nakain. Okay, marami silang nakain, tapos nagkape pa. Kasi may mga snack pa, kaya, kumbaga parang busog. So, sabi niya, hindi pa naman daw sila gutom. Pero sige, kakain na rin daw sila. Total, oras na ng kain nung dumating kami. So, mga 12:30, ganyan. Ngayon mga Lods, sabi nila hindi daw sila gutom. Naghain si Bonitas, yung restaurant na yun. Malaking-malaking isda, freshly catch. Nagulat ako maya-maya, parang ubus na. Pagkatapos yung pusit, yung isang platong pusit sa kanila, ubus na rin. Grabe. Sobrang sarap ng pagkakaluto ng isda. Siguro fresh, di ba? Pangalawa, yung pusit kasi, may tamang pagluluto nun Ma-overcook ka ng konti nun, magiging magiging parang chewy yun. Para magiging malagoma yon. Kaya dapat tama-tama lang yung luto mo. Ang galing nung nagluluto sa Bonitas, kuwang-kuwa nila na pag kinagat mo, yung parang ma-juicy pa. So, sobrang sarap. Kasi seafoods din naman ang gusto ng nanay ko. Siguro medyo unfair, di ba? Pero hindi. Maganda yung pagkakaluto
Sabi ko nga sa nanay ko, akala ko hindi kayo gutom, tinan niyo yung isda. Tapos nagtawanan sila. So, Bonitas, yun yung isa sa parang, kumbaga parang dissenting restaurant doon na maganda yung pwesto, na medyo parang Filipino yung dating. Pagkatapos may mga parang design-design ng, ano, doon, ng butterfly. So, hindi ko alam kung magbabalak silang maglagay ng, ano, doon, ng butterfly garden. Pero yung pagkain ni Bonitas, masarap. Actually, si Bonitas, sila din yung may-ari ng, ano, ng White Sand Beach, yung pinuntahan namin na resort sa may Zambales. So, doon muna kami nag-stop and then pumunta kami sa may White Sand Resort. So, mga Lods, yung resort na yan, hindi yan 5-star resort na parang mga commercialized na resort. Hindi. So, the reason why yan ang pinili ko kasi gusto ko maging parang peaceful yung pasyal namin ng nanay ko. Alam nyo, yan yung mga klase ng mga resort beach na gusto mong lumayo, gusto mong ma-relax, gusto mong makakita ng beach, ng dagat, di ba? Eh kung pupunta ka sa may commercialized na, no, na resort, eh di ang daming tao nun, interaction ang gusto mo. Kaya ka nagpupunta ng Puerto Galera, ng Boracay. Kasi usually interaction ang gusto mo sa mga tao, ganyan, party-party. Pero kung gusto mo yung ma-relax ka, yun dun. Ang sarap nun, Lods. Grabe, ang ganda ng sunset sa may dagat. Pagkatapos, pag umaga naman, punta ka doon sa may tower nila, sa may White Sand Resort. Ang linis doon, Lods, ano naman, yung sunrise naman, sa mga bundok naman, ang ganda ng sunrise. May mga pictures ako dyan, mga Lods, tsaka mga videos. Sobrang tuwan-tuwa ako doon sa may resort na yun. So, yung resort na yun, mga Lods, maganda yan pagka, kunwari, meron kayo mga team building, company outing, kasi very peacefully, wala kang ibang kasama, kayo-kayo lang talagang makakapag-build yung team nyo. Tapos may mga nag-ano ron, yung mga wedding pictorial, mga prenup. Kasi tahimik nga eh. Kumbaga, yun yung talagang gusto mong relaxation na beach, 'di ba? So, napakaganda doon sa may ano na yun, sa may Zambales na yun, sa may White Sand Resort. Ako masasabi ko nung babalik kami doon sa may resort nila, tapos may swimming pool doon. So, yung mga bata pwede ron. Actually, Lods, itong si White Sand Resort na to, si White Sand Resort, meron siyang tinatawag na yellow house. So, meron daw Italian na nagbuo ng parang, nagtayo ng bahay na parang, parang rest house. Eh, hindi na nila nasikaso. So, binenta sa kanya, siya na naman ang bumili. So, medyo parang, hindi pa nila nare-renovate, pero pwedeng tirhan, doon kami pinatira. Yung pagbukas mo, kita mo kaagad yung, yung dagat sa may terrace, ang ganda ron. So, mga Lods, yun. Tsaka malinis yung mga, nila, malinis yung mga, yung lugar, yung mga gamit doon, yung mga kama, ganyan. Kumbaga, komportable yun ang pinakamaganda ron. Okay? So, nung pauwi na kami, so, sinuggest ni Ma'am Vanessa Sun na sa Subic, kasi ayoko na mag-isip kung saan kakain eh. Siyempre, pagod ka na sa biyahe. Sabi niya, yung Extremely Espresso Cafe. So, may Subic, Extremely Espresso Cafe. Sabi niya, medyo tama lang daw yung presyo, pero grabe daw serving. So, pagpunta namin doon, yung mga staff doon, talagang mga educated, marurunong. Alam nila yung binibenta nila, alam nila yung nasa menu, napapaliwanag nila. So, ang problema lang, talagang pipila ka. Kasi ibig sabihin, masarap nga doon. Pero kung ayaw mong pumila, pwede kang kumain sa may labas. Meron silang mga alfresco doon. Yun lang, mainit, hindi siya presko. Pero bibigyan ka nila ng electric pan na talagang napakalakas, na okay din naman. So, ginawa namin, kumain kami sa labas na lang para mas mabilis. So, ngayon, nakita ko yung mga presyo, medyo, alam mo, nasa gitna lang. Pero ang sabi sa akin, big serving daw. So, ginawa ko, tinansya ko. Tapos, yung pizza nila, sobrang sarap. Doon sa may, Extremely Espresso Cafe, yung pizza nila, pinakapambato ko doon. Sobrang nagustuhan ko. Tsaka yung baby back ribs. Yan. Ay, hindi pala baby back ribs. Back ribs lang pala. Sobrang sarap. Nagustuhan din ng nanay ko, pinsan ko, ganyan. So, specialty nila yung yung pizza na yun, may sarili silang tawag. Kaya yun, Extremely Espresso Cafe, okay doon. Kinabukasan, nagpunta kami ng Luneta, Rizal Park. Napakalinis na ng Luneta ngayon, tas wala nang ganun tumatambay na parang, alam mo yun, yung pag-gala-gala doon wala. Kasi may nagbabantay na. So, good job doon sa may nangangasiwa ng Luneta, yung government doon kung naman, okay? O, bagay, may mga lespo din doon. O, tapos, mga Lods, yung CR doon, kasi meron parang cafe doon sa Luneta eh. May CR doon. Akalain mo malinis daw. So, 'di ba dati parang ang dumi ng mga kubyertos pa, yung mga CR pag ganoon, 'di ba? Ang linis daw. Yun lang, napakamahal na mga memorabilia doon. Grabe. Inawat ko talaga yung nanay ko eh. Sabi ko, wag kang bumili diyan. Doon tayo bumili sa Kultura na lang, sa may SM Makati, may Kultura doon. Actually, mayroon naman Kultura sa mga iba-ibang SM, 'di ba? So, doon kami bumili sa may Kultura. Tapos, after ng Luneta, nagpunta kami ng Intramuros. Nagkalesa kami sa may harap ng Manila Cathedral. Hindi talaga mismo harap ng Manila Cathedral. Bandang harapan siya talaga, pero kumbaga sa kalye, malayo. Papunta ng Port Santiago, di ba? Medyo mapanghilang doon kasi dahil sa mga kabayo. Pero, yun nga yung pinunta namin yung kabayo, magkakalesa kami. Siguro ang pinakamagandang gawin doon, maglagay ng pwesto kung saan pwedeng magstay yung mga kalesa. Okay? Siguro ganun lang. Pero,
Grabe, yung mga kutsero, nagko-Koreano, nagga-Hapon, ang gagaling nila ron. 1,000 isang oras sa isang ikot eh. So, 1,000 pa rin binayad yata namin, pero kalating oras lang kasi nga, nagmamadali kami at may schedule kami na iba. Pero ang galing ng mga kutsero doon, di ba ikutin nila kayo? Magkukwento yun in Korean. Tuwan-tuwa yung nanay ko. At saka yung yung pinsan ko kasi nasa kabilang kalesa eh. Pinsan ko, tita ko, asawa ko nandun sa kabilang kalesa. Sabi nila gusto daw nilang bumalik dun. Pagbalik daw rito, sasakay daw sila ulit. Yung full talaga. Kasi nga kalating oras lang eh. Kumbaga kinat namin dahil nga meron pa kami pupunta. Pero tawa sila ng tawa, very animated yung Kahit yung tatay, magtatay sila eh. Yung dalawang kutsero, magtatay. Pang, gumaganon pa sila. Doon nagbarilan yung mga ganto, ganyan. So, very good job sa inyo. Kumbaga, isa sa mga pinagmamalaki ko na sariling atin, yung mga kalesa, kutsero doon, kahit na sinasabi nilang mahal, 1,000 mahal pa ba yun? Di ba? Kumbaga, yun ang representation ng natin. Tsaka talent yun. Yung magkalesa ka, tsaka yung nagkukwento ka, tapos meron kang talino na para ikwento yung mga nangyayari, di ba? Alam din niya kung ano yung mga lugar na yun. Talento yun. Yung 1,000 is enough talaga. So, after ng mga loads, nakita kami ni Miss Christy Pata, si Miss Christy Cho. Meron siyang YouTube account. Okay, puntahan nyo rin yun. Siya ang nakapag-interview sa nanay ko about sa side naman ng nanay ko. Ang galing ni Miss Christy Pata. Actually, hindi ko sila naintindihan gano'n nag-uusap sila. Nung pinanood ko yung video ni Ma'am Christy Pata, medyo parang naging emotional pa nga ako. So, panoorin nyo yun So, ngayon, nagpunta kami Ilustrados. So, sponsored siya ni Ma'am Christy Pata. According to my research, kumbaga parang ito yung #1 na restaurant sa May Intramuros. Grabe. Yung paella nila na seafoods. Naku po, tuwan-tuwa yung nanay ko. Sobrang sarap. Pagkatapos yung paella a la negra ba yun? Yung puset. Tawag ko aspalto. Grabe, sarap. Pati misis ko kumain nun eh. Kumbaga, yung misis ko kasi may allergy yun sa puset. Pero alam, minsan meron, minsan wala. Pero sa hipon talaga automatic meron. Hindi siya na-allergy doon sa may puset. Nagustuhan niya, tuloy-tuloy. Sobrang sarap. Ang ganda ng pagkakaluto. Minsan kasi yung paella ng iba, hilaw. Minsan naman parang nagtututong na, di ba? O kaya parang matigas yung kanin doon. Ang sarap doon. Tapos may nagsiserve pa. May nagsiserve pa doon sa may Ilustrados. Grabe. Grabe, sobrang tuwan-tuwa ako doon. Sobrang tuwan-tuwa ako. Pero Ilustrados, mga lods, parang sobrang social talaga na Pilipino, Si Manam kasi commercialize eh, okay? Commercialize. Hindi sila comparable, okay? Yung Ilustrados, parang fine dining siya na Pilipino ang datingan. Na para kayong mga maharlika na meron nagsaserve sa inyo. Parang ganun yung datingan, okay? So, kung meron kayong gustong, dalhin na mga bisita na gusto nyo ipagyabang na, uy, para social na social, doon kayo sa Ilustrados, okay? So, nagpunta kami ng elementary school, Gibana yung elementary school namin. So, ilang building na lang yun nandun. Pinakita ko na lang sa nanay ko. Nagpunta kami ng San Sebastian. So, mainit din naman yung pagtanggap ng San Sebastian. Pinayagan kami mag-shoot doon. Tapos, yung kung sino man yung in-charge doon, kinamayan namin at napakabait sa amin. Salamat, San Sebastian. Pero itong PCCR, iba to. Walang permit, tinawagan ko lang. Si Sir Ed. Okay? Siya si Tasty Pinoy. Akalain nyo, pagdating namin doon, may mga camera din sila, talagang pinaghandaan nila. Grabe, ang init ng pagtanggap. Pati yung presidente, pati yung board member, bumaba. Sir, sorry po hindi ko na po kayo ganong kumbaga, nakipagkamay, nakipagkilala, pinakilala yung nanay ko, pero kumbaga, hindi na gaanong maraming interaction kasi marami kami schedule. Pero salamat sa pagtanggap. Binigyan pa kami nila ng parking doon. 2 parking, yung para sa amin, tsaka para doon sa KMJS. Kaya sobrang salamat, PCCR. Actually, ito ngayon nagbigay sa akin ng scholarship, di ba, yung PCCR, para makapag-aral ako. So, yung mga anak nyo, kung gusto nyo pag-aralin ng criminology dyan sa PCCR. Then after noon, nag-reception kami, nung kinasal kami, is sa may Manila Hotel. Kaya dinala ko nanay ko sa Manila Hotel. Manila Hotel naman, yung cafe ilang-ilang, kailangan pa ba natin reviewin yun? Sobrang sarap, grabe. Yung steak dun. Di ba, unlimited steak, syempre, di ba? Sabi ng nanay ko, parang natutunan. Actually, nagko-Korean siya. Yung translator ng KMJS, sinama na namin. Pakainin ka namin, dito ka na lang. Pakainin ka namin dito, ganyan. Eat all you can. Sige, buffet tayo, sama ka na. Nahiya pa nung una. Hindi, sumama ka na kasi kumbaga tapos na siya. Pwede na siya umuwi. Ikaw ka muna umuwi, pakainin ka namin. Sabi ng nanay mo, para daw natutunaw yung steak sa bibig niya. Sobrang sarap daw. So, Manila Hotel, Petix, wala nang question. Sobrang sarap ng Actually, doon sa Manila Hotel, may mga discounts sila. So, alamin nyo lang. Minsan, kagaya nung BDO card ang discounted nila, ganyan. Tsaka Metrobank yata, pag yun ang ginamit nyo. So, kayo nang bahala kung anong gagamitin yung card. Basta't kausapin nyo lang si Cafe ilang kung ano yung promo nila. And then, kinabukasan mga Lods, nagpunta kami ng Victorinos. Sa may Scout Rayos ba to?
Scout area to sa Quezon City. Itong Victorinos na to, mga lods, ang napansin ko rito, nung tingnan ko yung menu, medyo mura sila. Ayun pala. Actually, sobrang social doon, Victorinos. Ayun pala, kaya pala mura kasi serving nila, niliitan nila. So, it's a good marketing strategy na, kumbaga parang kung hindi naman kayo malakas kumain at gusto nyo maraming makain, matikman, maganda doon sa Victorinos kasi yung serving nila panakto lang, pero yung presyo panakto lang din. Unlike kasi sa mga ibang restaurant, di ba, mahal. Pero ang dami serving. Ang tanong din nyo naman maubos, paano kung gusto nyo pang tumikim ng iba? Yun lang yung kagandaan ng ginawa ni Victorinos. Medyo ginawa niya lang mas mura, pero mas konti yung serving. Pero yung lasang sarap. Ano ba yung kinain namin doon na nagustuhan ko? Yung bagnet chips. Pagkatapos yung rellenong crab, rellenong talangka, okay. Ang sarap. Nagustuhan ng nanay ko yung kilawin nila doon. Kilawin tanigi, nagustuhan, okay? Na medyo parang may coconut milk pa siguro yun, di ba? Nagustuhan ng nanay ko. Kasi may lig nga sa seafood yung nanay ko eh. So far, wala naman tayo napuntahan na hindi okay kasi lahat naman to is pinalano ko. Kumbaga kung ano sa tingin ko yung okay. Doon lang talaga tayo sa tapaking medyo na ano eh. Kaya tapaking, pasensya na kayo. Kaya ko naman sinasabi ito, constructive criticism to. Yung doon sa may Victorinos kasi may cake doon eh. Yung Sonsi mango ice cream na parang cake na parang mango bravo. Panis yung isang sikat na ganun. Hindi ko nababanggitin yung brand. Kahit misis ko nasarapan doon. Yung parang mango ice cream. Sonsi. Ano ba yun? Ano ba? Sonsi yung brand nung cake eh. Alam ko sa tita ng isang kaibigan namin to, sabi ng misis ko, pero grabe sarap nun. Okay? So, nag-shopping ang nanay ko ng pasalubong naman sa Kultura. Ang kagandahan sa Kultura is sama-sama na doon yung mga Filipino brand, Filipino products. So, sobrang nakakatuwa. Kumbaga nakaka-proud. Pero sana man lang, yung virgin coconut oil, damihan nyo. Alam nyo, sa ibang bansa pala, gustong-gusto nila yan, lalo sa mga malalamig na mga lugar. Actually, isa nga yan sa dapat na pinopromote natin eh. Kasi sa Korea, alam nyo ba yung coconut doon? Yung talagang yung coconut juice, napakamahal, tas sobrang bihira sa grocery. Kaya nung sa Bonitas pala, mabalik na tayo sa Bonitas ha. Nag-request ako ng coconut, yung nasa shell pa. Binigay nila, tuwan-tuwa yung nanay ko. So yung kultura, salamat. Kumbaga parang talagang, talagang savior kayo sa mga ganitong klaseng mga sitwasyon. So doon ko nila yung nanay ko. Marami silang mga nabili roon, pati mga damit na pampasalubong. Okay? Doon din ako bumili ng pamaypay actually, na pang pasalubong sa nanay ko pagdating nila. And yung pagpauwi na sila, doon din ako bumili ng scarf. Tuwan-tuwa sila, ang ganda ng scarf. Hindi rin ganun kamahal actually, doon sa kultura. Yung sa Luneta, ang mahal. Grabe yung mga memorabilia doon, ang mahal talaga. Ang sakit sa bulsa. Okay? Siyempre, hindi mawawala ang Jollibee. Nag-Jollibee kami. Kasi, again, it is a representation of a Filipino as a country, di ba? Na yung Jollibee na yan, kasama na rin yan sa paglaki ko eh. Kasi nga, itong mga to, walk through ko nga ang nanay ko eh. Kaya nga nag-Manila Hotel kami, di ba? Kasi diyan nga kami nag-reception. Walk through ko siya. At yung Jollibee, kasabay na sa paglaki ng mga Pilipino yan, gusto mo man o hindi ang Jollibee, nasa kultura natin yan. Kasi yan ang pinaka-McDonald's natin eh. Kumbaga maging proud tayo, di ba? Sa internationally nga, di ba? Gustong-gusto nila yan. So pinatikim ko sila niyan. Nasakto na yung manok is bagong luto. Crispy sa labas and juicy sa loob. Tapos pagka kinagat mo, medyo nagmamantika pa ng juicy pa. So sobrang sarap. Tapos, alam niyo naman, ang mga ibang bansa hindi mahilig sa mga sauce, di ba? Sabi ko, kumbaga, sinasawsaw yan sa may gravy. Sinubukan nila. Sabi nila, yung mga mata nila, sarap pala nito ah. Peach mango pie. Peach mango pie, Jollibee, baka naman. Grabe, tontuwa sila ron. Sarap. Kasi nga, di ba, hindi ganong maraming mangga sa Korea, di ba? Kaya yung peach mango pie, nako, Diyos ko po. Sabi nila, okay daw. Inubos talaga kaagad nila, kahit mainit-init pa. Okay? And then after nun, mga los, yung huling pinuntahan namin talaga, yung nagkape lang kami sa Paul. Yung Paul, nakikita nyo na yan. Isa sa mga lagi namin pinupunta na kapihan. So mga lods, yun yung mga review ng mga lugar na pinuntahan namin. Actually, wala naman ako nasabing hindi ganong okay. Yung si Tapaking lang yata. Paulit-ulit? Sorry, Tapaking, baka akala nyo binibira ko kayo. Babalik pa rin ako sa inyo, Tapaking. Kasi pag gusto ko ng maayos na tapsilog talaga, yung mga ganon, yung mga silog-silog, sa inyo pa rin naman ako pupunta eh. Okay? Kumbaga, sinasabi ko lang to para doon sa Michelle, sa may NLEX. Alam ko Shell yun eh. Na baka meron lang kailangan ayusin doon. Hindi ko talaga nagustuhan yung tapa ron. But anyways, mga lods, ito ang wrap up. Luneta, yung mga kutsero dyan ha, galingan nyo pa lalo. Sobrang na-proud ako sa inyo. Binilin ng ate ko yun na pag bumalik daw sila rito, gusto daw nilang ulitin yun. Yung isang full na ikot na isang oras talaga.
So, galingan nyo pa ng galingan dyan. Kasi isa yan sa mga dapat na ipagmalaki natin. Kumbaga, kulturang Pilipino yan eh. Maring may dugong Koreano ako, half. Pero dito ako lumaki, kaya mahal ko pa rin ang Pilipinas. O, yun lang mga lods. Sana nag-enjoy kayo dito sa konting kwento ko na to. Ha? Thank you!